bukas at magpakailanman. Gusto ko lang maglaro ng basketball eh. Di ka pwede dito, bakla ka. Salot ka! Wala akong anak na bakla! Ang tingin nila sa akin, walang kwenta, walang silbi, Becky ako. Basta, galingan mo lang sa lahat ng bagay. Mag-focus ka dun sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. The woman who could shoot the ball into your heart and into your soul. Nakaganito ako tapos sa Parisan tayo pupunta. O ayaw mo sa tapsihan, may option naman. Ay, pwede. Tara. Alex! Habang nagkakaisip ang isang bata, malaking epekto sa kanyang pagtanda kung paano tinanggap ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ang lipunang kanyang ginagalawan ang pagkatao niya. Ang isang batang dumanas ng maraming rejection o pag-aalipusta mula sa mga mapanghusga, kadalasan nawawala ng kumpiyansa sa sarili o madaling panghinaan ng loob. Ganito ang pinagdaanan ni Dido Yasmin na isinilang na lalaki ngunit may pusong babae. Dahilan upang siya itakwil ng kanyang sariling ama. Ngunit dahil sa taglay niyang galing at liksi sa isang larong sikat sa mga Pinoy, ipinakita ni Dido Yasmin na kaya niyang umangat at kilalanin sa mundo ng basketball. Bading, sumikat sa basketball? Ay paano yun? Pakembot-kembot habang tumatakbo sa court. Alamin nga natin kung paano niya pinatunayang hindi siya isang talunan sa episode nating pinamagatang Most Beautiful Player, the Yasmin Dido Villanueva story. Gusto ko lang maglaro ng basketball eh. Di ka pwede dito, bakla ka. Hindi porket bading ako, hindi ko na kaya maglaro ng basketball, no? Hindi pang bakla ang basketball. Umalis ka na nga. Oo na, Bakit ka alis pwede na. dito namin eh? Oo na, alis na. Alis na. Bakla! 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 Tang! Nananakit yung mga yan, oh! Diwang mamba ko. Mamadali ako. Tang! Saan po kayo pupunta? Iiwan niyo rin po ba ako? Sila kuya umalis na. Si nanay, pumutang Manila, nagtrabaho. Pati rin po ba kayo iiwan ako? Tang, paano na po ako, Tang? Eh ano ngayon, kung wala ka ng kasama? Alam ba kung bakit sila umalis? Dahil salot ka. Yun. Kaya bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Isa pa, hindi mo ako tatay. Wala akong anak na bakla. Wala akong anak na bakla! Yasmin, ano tawag sa'yo ng bata ka? Dido po, Tita Mel. Dido. Yes po, Tita. Ilang taong ka nung nalaman mo na, alam mo na, nakakaiba ka? Elementary pa lang ako, Tita Mel. Elementary pa lang. Yes po. Kaya ba di ka naging close sa ama mo? Kaya hindi kami naging close ng tatay ko. Siguro dahil sa maliit pa lang ako pakendeng-kendeng na ako, Tita Mel. Kailan ka naman nahilig sa basketball? Nanonood lang po ako, Tita Mel, sa mga piyesta namin, Tita Mel. Okay, and then? Tapos yung mga kuya ko ng Tita Mel is naglalaro na din sila ng basketball.
Ano nangyari at bakit nagkawatak-watak ang family ninyo? Kasi po, Tita Mel, yung nanay ko noon is nagtrabaho sa Manila, Tita Mel. Tapos pati yung kuya ko naman, sa Manila na sila nagtrabaho. Oo. Yung pangalawa, Tita Mel, is nakapangasawa sa ibang lugar. So kami na lang po ang naiwan ng tatay ko sa bahay, Tita Mel. Tapos ganito naman ako nung Tita Mel, hindi ako totally lalaki. Yung tatay ko, iniwan din ako, pumunta siya sa bahay ng kapatid niya. Nakita ko siya nangingi ng pagkain sa labas. Kinausap ko, iniwan na daw siya ng mga magulang tsaka mga kapatid niya. Alam mo naman, nurturing mother, naawa ako. Sinama ko na siya rito. Alam mo naman, ayoko nakikita na may baklang naaapi, no? Gusto ko rin po sana magtrabaho. Oo, tama. Mga mamshi, masipag po ako. Di po ako maarte. Kahit anong trabaho po, kaya ko. Teka lang, mga aso ba kayo? Okay na. Ang gaganda naman po nila para maging aso. Get Ikaw, bagets ka, ini-emi mo tong mga to? Gusto ko siya. Bet ko. Actually, Ano pangalan mo, baby girl? Dido po. Tinawag kitang baby girl, tapos Dido. dito talaga? Oh, Ate, parang need natin siyang palitan ng pangalan. first task nyo ngayon, mag-isip kayo ng pangalan na yung pambabae, yung pag sinabi nyo pa lang, parang makikita mo na siyang nakapalda at saka naka-blush on, yung ganong effect. Ay, parang si Princess Jasmine. Yes! Parang Jasmine. Yasmin! Yeah. Diba? Yasmin, yung skirt blush on. Yasmin. Ganon. Yes! Dahil nagsialisa na ang kanyang mga kuya, nalaman niyang may iba ng pamilya ang kanyang ina at ninalikuran na rin siya ng kanyang ama. Pansamantalang naligaw ng landas si Yasmin hanggang sa siya ay kupkupin ng kanyang bagong nanay-nanayan na nagsilbing bago niyang pamilya. Grabe, no? Grabe, Nakchi. Titig na titig ka talaga dyan sa face mo. Siyempre, Ma'am Shi, tignan mo naman, ganda-ganda ako sa mukha ko. Oo nga, napansin ko eh. Tingin ka sa sahig. Bakit, Ma'am Shi, anong Diyan sa sahig. Diyan mapupunta yung mukha mo pag di ka tumigil na kakasuklay-suklay mo. Kanina ka pa dyan na... Ma'am Shi, yan na nga lang ang libangan ko eh. Na mangarap na paging sobrang ganda ko. Jesus. Na asenso ko. Na Makasama mo pamilya mo. Oh, sorry na. Alam ko namang ayaw mo pag-usapan tungkol sa pamilya mo eh. Just got carried away. Pero eto ang good news ko sa'yo, Nakshi. O, nagulat ka, aminin mo yan. Meron kami make-upan 3 magdininang sa kasal bukas. Yes! Rocket yun, agad-agad. yes, parang asenso ka. Dito! Ano? Si Kapitan! Ha? Patay ba siya? Binalin! Patay na ba si Kapitan? Walang nangyari kay Kapitan. Ano? Nagpatawag lang siya sa mga gustong sumali. Bumili ka sa barangay. Naisip ko kasi itong si Yasmin. Di ba nagbabasketball ka? Oo nga. Ang laki ng premyo. Sumali ka na. Ayoko. Ma'am Shi, insultuin lang nila ako doon kapag sumali ako. Wag na. Naksi, alam mo, jumuhin ka na. Sayang, pandagdagan sa ipon mo. O may racket ka na bukas sa another ipon. Doon na. Ayoko talaga. Nahihiya ako. Natatakot ako. Ayoko talaga. Wag na lang. Ang dax ng premyo. Yasmin, sayang. Talaga bang ayaw mo? Ayaw mo talaga. Naksi, ayaw mo. Oh, ang mananalo rito, lalaban ba sa ibang barangay? At ang maganda dyan, may pa-allowance galing kay Cap. Ayaw mo pa? Gusto. Oh. Kaya lang, ang tanong, may kukuha ba sa akin team? Ano ka ba? Ang dami pang kulang dyan. Ayun, maghanap tayo. Meron pa dyan. Teka. Ano meron? Excuse me. Sasali ba kayo dito? Teka lang. Parang
Parang kilala kita. Hindi ka pwede dito. Bakla ka. Hindi porket bading ako. Hindi ko na kaya maglaro ng basketball, no? Ayun! Si Baklang Dido! Wala ka talagang kadala-dala, no? Yasmin. Yasmin Dido ang pangalan ko, hindi lang Dido. Sira ulo ka ba? Kahit anong pagpalit ng pangalan ng gawin mo, Dido pa rin yung itsura mo! At least siya artista. Anong artista? Bugok pala to. Dido Dantes, hello. Koy, nakikipagbiron ba ako sa'yo? Uy, teka, ano ba? May problema ka ba sa bakla? Galit ka yata eh. If I know, bakla rin yan, no? Hindi ako bakla, ha? Loko ka. Kayong mga bakla, umalis na kayo. Pumaparaan lang kayo para marami kayong mabusong lalaki. Kung ikaw lang din ang titignan ko, ipipikit ko na lang mga mata ko. Talaga? Pipikit ka ba kapag tinamaan ka ng kamo ko? Kayo? Umalis na kayo. Sasali pa kayo, wala naman kayong alam sa basketball. Ano? Gusto mo, one-on-one pa tayo eh, no? Chamba? Yung mga teammates mo, paano ka tinatanggap? Nung una po, Tita Mel, hindi po ko nila matanggap. Bawal ang bakla sa basketball. Ganon sila, Tita Mel. Ano sagot mo pag ginanong ka? Tapos, noon, Tita Mel, nung una, nahihiya pa ako noon. Oo. Hinahayaan ko lang na iba siya ko. Oho. Sabi naman sa'yo na may kukuha sa yung team, no? Ikaw pa ba? Oo nga po, Ma'am Shi. Akala ko i-judge na naman nila ako dahil sa gender ko. Ano ka ba? Yung Rudy na yan na epal na yan, akala mo kung sinong magaling mag-basketball. Yan lang naman eh. Nak, alam mo, ito pangako mo sa akin ha. Pag nakalaban mo mga talunin mo yan ha. Ay, kapag natalo ko po yan, hindi ko lang yan lalampasuin. Paiiyakin ko pa. Yan ang nakchi ko. Paiyakin mo mga Huy! Bakla. Ay? Ano yung sinasabi mo? Papaiyakin at tatalunin mo ako? Yes. Papayakin ka ng nakchi ko with flying colors and kembot with matching ira pataas, ira pababa, shake to the left, shake to the right, boom, boom, boom. Ganon. Tara na nga, papaduin nyo. Di nyo lang kaya. Tsatsakan nyo. Yasmin. Ma'am Shi. Hoy, ano ba yan? Ayaw mong bumili ng bago talaga? Ayan o, nakikipagchismisan na yung sapatos mo sa'yo sa nganga. Ma'am Shi, pwede pa to. Hindi dikit ko lang, oh. Gusto mo ako nang bumili para sa'yo. Awang-awa na ako sa kanya eh. Alam mo, oh. Ma'am Shi, wag na. Ibigay mo na lang sa akin yung anda, ha? Kaya pa ba yan? Kaya pa yan, Ma'am Shi. Ano, didiinan ko lang. Wag mo nga amuyin, Ma'am Shi. Hindi Iba nga, yan. inalayo ko nga eh. Naiiba yung ano ko. Teka lang, hindi naman nagpapadala ng pera yung nanay mo sa'yo. Di na. Pero, iniintindi ko na lang. Tapos, malaman-laman ko, may iba na pala siyang pamilya. Si tatay nasa kabilang barangay lang. Di man lang ako hinanap. Tinakwil na yata ako. Hindi mo ba sinasabi sa kanila yung sitwasyon mo? Hindi. Hindi, Ma'am Shi, kasi wala rin naman silang gagawin eh. Diba? Sino ba naman ako? Ni minsan hindi ko naman naramdaman na minahal nila ako bilang anak. Kapatid. Wala akong silbi sa kanila. Wala akong kwenta kasi bakla ako.
mo sabihin sa sarili mo yan. Alam mo, Naxi, basta, ito dapat gagawin mo. Gagalingan mo lang, ha? Gagalingan mo sa lahat ng bagay. Mag-focus ka dun sa magpapasaya sa'yo. Lahat ng magbibigay ng happiness sa'yo, enjoy mo lang yun. Gagaya ng pagpabasketball mo. Di ba na hindi ko nga maintindihan sa dinami-daming bagay na kahihiligan yung basketball pa. Pero dyan ka masaya. Itsura mo, girl. Pero basketball. Pero happy ka at magaling ka dyan. Kailangan mo. Sayang yung concealer natin. Patingin mo na nung yung itsura ng kauna-unahang Becky na MVP. Show me. Books. Thank you, Momshi. You're welcome. Alam mo, Rudy, kung naiinis ka, dali mo sa basketball court. Aba, angas mo ah. Kapag natalo kita mamaya sa game, lulumpuhin kita. At kapag natalo kita, kukulutin ko yan. At yung kilay mo, gagawin kong straight line. Dahil yung basketball mo, ordinary. Ang aura ko, legendary. Ladies, the woman who could shoot the ball into your heart and into your soul. The stunner of Ilocos Norte. Palakpakan for Miss Yasmin Dido Villanueva. Hello! Oh, my please! Ang ganda mo! Barbie arms yan, alaga ka! Oh, ganda! Perfect! Wala na, uwian na. Talaga siya. Maganda mana sa akin yan, no? Teka lang mga Momshi. Yes. Remind ko lang kayo, ha? Sa basketball ako nanalo, pero bakit ganito? Okay lang. Ano ka ba? Sa kahit anong laban mo, dapat sa tagumpay mo, kung ano man yan, dapat maganda ka palagi. Correct. Ganon. Kaya, tara na sa parisan. Let's go! Teka lang, nakaganito ako tapos sa Parisan tayo pupunta. O ayaw mo sa tapsihan, may option naman. Ay, pwede. Tara na. Oo na maganda. Kaway. Bakla pala nakapaligid sa akin. Tanga? Kilala mo ako.
Tang, ako po ito. Si Dido. Anak niyo po. Dito. Yung batang iniwan kong babakla-bakla. Napakalaki mo ng bakla ngayon. Pinili mo na talaga maging bakla, ano? Masaya ka. Yan na ba talaga yung gusto mong buhay? Bakla. Tang. Mo ko'y nahawakan. Hindi mo ko tatay. Natatandaan ko, wala akong anak na bakla. Wala. Wala akong anak. Tang. Sumama ka dyan sa mga bayot mo yan. Puro kayo mga bayot. Singgero. Mga bakla. Bastos. Naka-makeup ka ba? Sa mata lang pa. Lampas po ba? Tingin nga. Para kang panda na. Kung panda, perfect yan. Pero kung ano, hindi. Tumingin ka nga sa salamin. Tsura mo, ano ba yan? Ano? Iniisip mo na naman yung tatay mo. Akala ko po kapag magkikita kami ulit, magbabago na yung tingin niya po sa akin. Pero nung nagkita po kami ulit, parang anong mas nandiri lang po siya sa akin. Tapos, nasa malapit lang pala yan nakatira yung tatay mong lasinggero. Oo. Kaya, super duper lapit. Pero, super duper layo pa rin nung loob niya sa akin. Para akong may sumpa. Mamsi, para akong anak ni Satanas. Kung sabihin yan. Ito tatandaan mo ha. Walang anak si Satanas na kasing ganda mo, kasing sipag mo, kasing buti mo. Baka yung tatay mo yung anak ni Satanas. Mama, di lolo ni Yasmin si Satanas kapag ganon? Isa pa, nalagyan ko ng gunting yung mata mo, tumigil ka ha. Ba? Ano? Ano na naman? Si Kapitan! Ano nangyari kay Kapitan? Ayan ka na naman ha? Wala kas nangyari kay Kapitan, pero Ganyan ka. may pinapasabi siya sa'yo. Ano yun? Tinakbo daw yung tatay mo sa ospital. Pumunta ka, di ba? Binisita mo? Pandemic po yan, Tita Mel. Hindi po makauwi lahat mga tao, hindi makalabas sa bahay-bahay. So, isa lang po ang pwedeng pumunta sa ospital. Walang pumalit sa akin kasi wala yung mga kapatid ko. From March 17, Tita Mel, to March 24. Gumaling siya? Gumaling naman siya, Tita Mel. So, lumabas na kami ng March 24. Tay, kumain na po muna kayo. Sige na po, Tang, kahit konti lang para po magkalaman lang po yung sikmura nyo. Oo nga nang kumain. Tang. Bakit pa kuha ng lalaki? Tang, natawagan ko nga po pala si nanay. Ang sabi niya po, hindi daw po siya makakapagpadala ng pera pang pa-check up niyo. Maigi pang wag nang istorbohin yung namili na ng ibang pamilya.
Nakausap ko din po ang kuya. Sinabihan niya daw po siya na huwag pong mag-alala at andito naman po ako para bantayan kayo. Abala na kasi siya sa kanyang pamilya. Kaya ako na lang po. Kasi ako, walang asawa, walang pamilya. Kasi kapag ako, pwede pong mapuyat para sa inyo. Kapag ako, pwedeng mapagod. Pwedeng mamroblema ng pera, pambayad niyo sa ospital. Kasi po bakla ako. Nanunumbat ka ba? Hindi tang, nagtatanong po ako. Kasi ng mga bata pa po kami, sila po ang paborito nyo. Sila po yung dinadalo nyo sa mga kumpare nyo para ipagmalaki. Kapag kasama nyo po sila, masaya po kayo. Kapag ako sa akin yung hirap, sakit, yung lungkot. Tang, bakit hindi niyo po sila pauwiin? Dahil ba ayaw niyo silang mapuyat? Mahirapan? Masaktan? Mapagod? Wala namang pinipilit sa mundong ito. Kung hindi bukal sa loob, naman natili rito. Hindi po, Tang. Gustong gusto ko po. Kasi, Tang, ngayon ko lang po ito nagagawa sa inyo eh. Ngayon lang po ako nakakalapit sa inyo ng ganito. Kasi noon, di ba? Ayaw niyo ako maging parte ng buhay niyo eh. Pero, Tang, bakit po ngayon lang? Bakit? Mabuti pa dito. Umalis ka na. Tang. Sabi ko umalis ka na! Sa kabila ng nararamdamang tampok sa mga masasakit na ginawa at sinabi sa kanya ng kanyang sariling ama, pinili pa rin ni Yasmin na gampanan ang tungkulin niya bilang anak. At sa loob ng ilang buwan, siya ang nagbantay at nag-alaga sa amang may lumulubhang karamdaman. Linisin mo muna bago mo itikit. Tang? Pero Tang, bakit po bumangon kayo? Ang sabi po nung doktor, huwag kayong magkikilos. Baka po mabinat kayo. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Pero gusto kong pakita sa'yo kung paano linisin Ang alin po? yung swelas ng sapatos mo. Papakita ko sa'yo. O sige po, upo po kayo dito. Ang gawin mo muna, linisin mo, alisin ang bako-bako para mas kumapit. May pandikit sa swelas. Huwag mo, alisin mo na lahat dyan. Kaya po pala natanggal ka agad. Na matatanggal nga talaga kaagad. Hindi siya didikit ng maayos. Salamat, Tang, ha. Salamat din.
sa pag-alaga sa akin. Sa pag-alaga sa akin na kahit na hindi ako naging ama. Mali. Kahit minsan hindi ako naging ama sa'yo. Hindi tulad ng pag-aruga ko sa pag-aruga ko sa kuya mo, sa nanay mo. Tang, wag na po natin pag-usapan yan. Kailangan. Kailangan dito. Kasi konting oras na lang. At bago pa mahuli ang lahat, masabi ko sa iyo yung dapat kong masabi. Katulad ng swelas, paano mo dinidikit? Gusto ko maging maayos tayo. Pero higit sa lahat, ako ang magmapatawad ako. Matatawad mo sa tao. Ano ang mga nasabi sa'yo ng ama mo? Nababanggit na pala niya noon sa mga kainuman niya na proud din pala siya sa akin. Pero hindi lang nasasabi sa akin, Tita Mel. Ano naging feeling mo nung nalaman mo palang ganun? Gumaan yung pakiramdam ko, Tita Mel, na proud pala rin yung tatay ko. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ng nagkapatawaran si Dido at ang kanyang ama. At sa pagkakataong ito, pinunan nila ang mga taon na nooy puno ng panghuhusga pero kapos sa pagmamahal. Nako yan! Nako yan! Tang, halika po, dadalhin ko po kayo sa ospital, Tang. Hindi na. Kaya ko. Pero may masakit po ba sa inyo? Kukunin ko po yung gamot nyo. Lang ako maniwala. Ayos lang ako. Makinig ka. Sam, gusto mong humingi ng tawad sa'yo. Patawad ang buong akala ko noon. Ikaw yung salot sa pamilya. Salot sa buhay ko. Mali pala ako. Maling-mali. Ikaw pala ang yaman ko. Ang may pagmamalaki kong yaman ko. Ikaw ang nagkaruga sa akin. At higit sa lahat, patawad dahil ang buong akala ko nun. Hindi ka maganda. Ano ba mas gusto mo itawag ko? Dito, Yasmin. Ay naman, nangbobola pa po kayo. Hindi. Alam mo, hindi ko nakita yung ganda mo. Pero ngayon alam ko na. Napakaganda mo. Hindi lang sa labas, hindi pati sa loob. Kaya nagpapasalamat ako sa taas. Ikaw ang pinakamagandang regalo niya sa akin. Bilang ganti, may regalo din ako sa'yo. Regalo po. Diyos natin.
Ba't po kayo malito? Ang mahal po nito. Salamat po. Tang? Tang? Tang! Ay, nung 2010, bumalik ka ulit sa pagbabasketball mo, hindi ba? Yes po, Tita Mel. Okay. May nagbabash pa rin ba sa iyo? Marami pa rin, Tita Mel. Pero hinayaan ko po lang yun, Tita Mel. Bakit? Anong nasa isip mo? Ginamit ko sila bilang inspirasyon. Oh, talaga? Anong inspirasyon mo? Pinakita ko sa kanila, Tita Mel, kung ano ang kaya kong gawin sa loob ng court. Paano naman nag-viral ang video mo? Sinong kumuha nun? Meron pong isang vlogger, Tita Mel, na nag-upload ng video ko. Tapos yun, Tita Mel, na-upload niya sa Facebook hanggang sa nag-viral siya na nag-viral. Nag-million views sa Tita Mel. Sa pagdaan ng mga taon, tuluyan ang naging mahusay na basketball player si Dido. Pinag-aagawan pa siya ng iba't ibang teams ng mga ibayong barangay. Bukod dito, nagsimula rin siyang mag-train sa mga batang nangangarap gawing propesyon ang paglalaro ng basketball. Sige na, kumain na kayo doon. Magugas kayo ng kamay. Pero bago sila kumain, meron pa akong dala sa'yo. Wow! Meron akong dalang pang retouch kasi haggard ka na niya. Ay, nako. Tatawag ako ng referee. Bakit? Foul yan. May nakshi naman. Uy, ang ganda niya na. Yes, bungacious. Ano pang mayaman siya. Bigay sa akin ni tatay bago siya mamatay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Proud na proud siya sa akin. Pakiramdam ko, ako yung MVP. MVP? Anak, di ba MVP? Most valuable player? V, anak, hindi B. Ano ka ba? Yeah. Ma'am, she hindi kasi. The most beautiful player. Bongga! Bongga, di ba? And that's me. Yasmin Dido. And I thank you. Ano yung isang aral na maaari mong iwanan sa ating mga televiewers, lalo na yung mga kabataan, Dido? Huwag po tayo mapanghusga. Sabi nga po, don't judge the book by its cover. Maraming salamat, Dido, ha? At saka, good luck. Good luck sa'yo at God bless. Thank you, Tita Mel. Thank you, Dido. Sa kabila ng paghamak at pagtakwil sa kanya ng kanyang ama noon, pinatunayan ni Dido o Yasmin na may puwang pa rin sa puso niya ang pagpapatawad at pagmamahal. Walang talunan sa isang taong buong tapang na lumalaban. Naway maging inspirasyon si Dido o Yasmin sa ibang kabataan, lalo na sa mga gaya niyang kaibigan din natin sa LGBTQ community. Mga ka-millennial, Gen Zs, Gen Alphas, believe in yourself. Laging may nakalaang puwang sa mundo ang bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Lahat ng gagawin ko para sa inyong dalawa. You're like our auntie because you treat us like your own family. Sana nga, umuwi ka na dito. Tumatanda na kami, anak. Miss ko na rin po kayo, Tay. Kung kaya ko lang hatiin yung sarili ko. Ngawa! Ngawa! Mom, please don't get rid of me. Please don't terminate me, Mom. Baka na-stress ka na dyan masyado sa trabaho mo, ha? Happened? My father died. Iniwan na ako ng tatay ko.